So good morning sa inyo mga tropa. Medyo ano yung topic natin ngayon, medyo controversial kasi gagawa natin ng vlog kung magkano ba talaga ang sinasahod ng mga seaman sa tanker. Kasi yung isang vlogger na si Discarding Marino, sa mga hindi nakakaalam, kung investor kayo sa Philippine Stock Exchange at tag dito, ang broker nyo is si Call Financial, makikita nyo na isa siya dun sa mga modelo na makikita nyo dun. So isa siya sa mga ambassador na makikita nyo dun kung kilala nyo siya. So meron siyang ginawang vlog na ang vlog niya is magkano ang sahod na seaman, and nakakita ako ng, alam nyo kung ilan yung views niya, 8 million views lang naman. So tatry kong gumawa ng video na kung saan gusto kong ikwento or i-chismis ko doon sa asawa ko. Actually tong video na to controversial kasi bakit? Kasi maraming mga seaman, pasensya na kayo mga tropa, pero bilang respeto sa mga asawa natin, kailangan kong i-reveal yung sahod natin sa barko. Kasi even yung asawa ko, meron siyang idea may idea siya kung magkano yung allotment niya, pero hindi ko lang sure kung ganun siya ka familiar doon sa buong sahod natin sa isang buwan sa tanker. So bago ko i-reveal yan, kakain muna ako kasi linggo ngayon, and then may itlog. So binaon ko yung pagkain ko kasi meron tayong sweet chili. So ayan, from from China. Para siyang sweet and sour sauce, para siyang jupran, masarap to. Kaya kumuha ako ng itlog. Ayan sarap yan. So ayan yung almusal ko. So magkakanin ako ngayon kasi wala lang, trip ko lang magkanin. So mabilis lang naman ako kumain, sandali lang naman ako kumain Wala pang 1 minuto, ubos na agad to. Lord, thank you sa pagkain ngayong linggo. Thank you sa blessing mo. Masarap kasi itong sweet and sour sauce. Pero pinakamasarap na sweet and sour sauce na natikman ko sa barko is yung Mayploy ang pangalan. Ano siya, sweet and sour sauce ng Thailand. Ang sarap. Hindi sana ako kakain ng kanin. Ay, hindi man ako kumakain ng almusal. Kaso si partner, nayaya ako, partner, gusto mo paluto tayo itlog? Nagluto si Mayor na itlog. Kasi noodles yung niya noodles ang almusal ni Mayor. So nabitin ako ron sa itlog. Bus na itlog ko. So kumuha ako ng sardinas. Ito yung sardinas na hiningi natin kay Mayor nung mga time na naglilinis tayo ng provision. So try natin tong sardinas na to. So mas paborito ko nung sardinas na ganito kaysa yung sardinas na tomato, kasi ito may olive oil kasi siya. Ay, tumulo. Tumulo men. Ayan, epic fail na naman yung vlog ko. Kailangan ko ng laban tong yung cloth ko. Ayan tumulo. Yan ang hirap pag nagbo-vlog, no. Ayan tumulo na siya. Kailangan ko ng laban. Yan naman, pasok ngayon linggo kasi ngayon, pero duty lang ako. Kapag tumawag sila sa bridge, tsaka ako akit. Boss. Basa na yung cloth ko. Ayun
So lalaban na natin to. Laban natin to. Okay, so simulan na natin tong ano na to, tong vlog na to. Magkano ba talaga ang sinasahod ng mga seaman sa tanker, no? Ang ginawa kong sample ng sahod ng seaman is base sa oil tanker, kasi nga syempre most of my, halos simula nung nag-start ako sa inter-island hanggang sa nakarating ako sa international, ang sinakyan ko is tanker. Wala akong nasakyang container, passenger, bulk carrier. So hindi ako nakasakay nun, kaya hindi ako masyadong familiar dun sa sahod. Pero at least ang sahod kasi sa tanker, container, halos konti lang yung difference. Halos magkakaparehas naman yan, halos konti lang, mayroon lang siyang difference base sa kumpanya. So ngayon, ang i-reveal kong sahod is base sa tanker. And itong ibibigay kong salary range is may range because depende ito sa companying mapupuntahan nyo. And yung ginawa kong salary range na sinulat ko dito sa aking whiteboard, base ito sa 4 na company na napuntahan ko, kasi pang 4 na company ko na to. So ngayon uunahin natin si so before ko i-reveal, ay alam ko maraming magagalit sa akin dito sa vlog na to, kasi i-reveal ko yung sahod namin sa tanker. But for the sake na gusto kong maging transparent sa ating mga asawa, and actually tuwang-tuwa yung mga asawa natin ito, kasi malalaman na nila ngayon kung kano talaga ang tunay na sahod natin sa barko, sa tanker. Ngayon, kung yung asawa mo naman alam niya yung buong sahod mo, tatawa-tawa ka lang ngayon. Pero alam ko sa mga nanonood na yung sahod nyo sa barko tinatago nyo sa misis nyo, alam ko kinakabahan ka na ngayon. Pero sa totoo lang, diba sabi nga, may kasabihan nga, the truth will set you free. So magiging malaya ka kapag ka sinabi mo yung totoo. So ngayon ikikwento ko sa inyo, unahin natin si Kapitan. Si Kapitan, regardless ng lahi, halos pare-pares lang sila ng sahod, no? So sa tanker, si Kapitan, ang sahod ni Kapitan is nagre-range ng $12,000 to $13,000 per month. So ang per month ang sahod natin dito, hindi to katulad sa Pilipinas na A1, A15, A16 katapusan. Per month ang sahuran sa barko, no? So si Kapitan, $12,000 to $13,000 per month. Yung iba namang company, euro naman ang sahod nila, but mostly US dollar. Ngayon, magkano yan sa peso? Naglalaro siya ng 708 to 767,000 pesos per month sa peso. So imagine, almost 300,000 na lang, 1,000,000 yung sahod ni Kapitan. Pero we all know na kaya ganun ang sahod niya. It is because lahat ng responsibility ng buong barko nasa kanyang balikat, no? Sa kanya lahat, as in lahat ng mangyayari sa buong barko sa kanya nakaatang. Kaya ganun kalaki ang sahod ni Kapitan sa barko. So punta naman tayo kay Chief Engineer. So si Chief Engineer, nagre-range siya ng 11,500 to 12,500. Kung mapapansin nyo, ang difference ng sahod ni Kapitan at ni Chief Engineer, minsan naglalaro lang ng $500 to $1,000. Yun lang yung difference nila, kasi halos sa totoo lang parang magkasing level na sila. Yun nga lang, si Chief Engineer overall command siya sa engine department. Si Kapitan naman, hindi lang sa deck department kundi sa buong barko. So yung difference ng sahod nila, it is because buong barko na ang hawak ni Kapitan. Pero hindi naman siya basta makikialam sa engine department, kasi nandun si Chief Engineer. So si Chief Engineer, yun ang baluarte niya. Kapag may kailangan si Kapitan regarding sa engine, tatawagan niya lang si Chief Engineer, and Chief Engineer will do everything smoothly sa engine department, no? So doon naman tayo kay Chiefmate. Si Chiefmate at saka si Second Engineer. Si Chiefmate, Second Engineer is naglalaro ng 9,000 to 9,500. It is around 531 to 560,000 pesos
So halos kalahating milyon ang sahod ni chief mate tsaka ni second engineer. So syempre sa deck department ako, hindi ko masyadong maibigay yung description ng trabaho ni second engineer. Pero si chief mate is siya ang nagmamanage ng cargo. So si chief mate, para sa may mga hindi alam, ang trabaho ni chief mate is to manage our cargo. So whatever cargo, crude, langis, diesel, whatever cargo that we have on board our vessel in oil tanker, siya ang nagmamanage, no? So yun ang sahod niya, $531 to $560,000. I mean peso pala, no? Halos kalahating milyon. So punta naman tayo kay second mate. Ang sunod nito is second mate and third engineer. So kung mapapansin nyo, si chief mate, second engineer, magkaano na sila eh. Kumbaga halos parehas talaga sila ng, kumbaga identical yung sahod nila kasi halos parehas sila ng capacity sa both deck and engine department. So si chief mate, si second engineer, kumbaga sila yung chief namin doon sa department, kanya-kanya namin department, kaya ang sahod nila is halos talagang identical. So the same to kay second mate at saka kay third engineer. So si second mate, ang trabaho ni second mate is siya yung nagmamanage ng aming nabigasyon. Kung sasabihin ng opisina na from, katulad ngayon, yung biyahe namin is galing kami ng Spain, sa Cartagena, Spain, and papunta kami ng Brazil. So ang gagawa ng passage plan para makapunta kami from one place to another, yun ang trabaho ni second mate primarily, no? In general, halos second mate na nakasama ko, navigation ang ang trabaho. Siya yung gumagawa ng plano para makapunta ang barko from one place to another. So ang sahod ni second mate at ni third engineer is naglalaro ng $5,000 to $5,500. So it's around 295 to 324,000 pesos. So halos yan ang sinasahod ng second mate and third engineer. So si third mate naman and fourth engineer, si third mate ay naglalaro ng 3,000 to 3,500. So ang trabaho ni third mate, siya yung typical na may hawak ng mga safety, life-saving equipment, and firefighting equipment. Lahat ng safety, siya ang nagmamanage nun. And also, syempre, lahat naman ng mates is naggagwardya sa sa bridge. So aside from duty nila sa bridge, meron silang kanya-kanyang jurisdiction, and ang jurisdiction naman ni third mate is yung mga life-saving equipment, firefighting equipment, lahat ng safety ng barko sa kanya, siya nagmamanage. So naglalaro siya ng 177,000 to 206,000 pesos per month. So yan, no? So kung nagtatanong kayo, hindi nyo alam kung magkano ang sahod ni third mate, ayan yung range yan So sunod naman si electrician. So to make it short, from the word itself, electrician, lahat ng electrical ng buong barko, ano man, may problema man sa bombilya, na busted yung isang bombilya sa forward, ayaw gumana nung ganitong saksakan, or may problema sa engine, buong barko, we have an electrician. So ang sahod ng electrician is naglalaro ng $5,500 to $6,000. Parang meron siyang similarity sa sahod ni second mate or third engineer, pero mas mataas lang siya ng konti, no? So naglalaro yun ng 324 to 354,000 pesos per month. So yan ang sa sahod ng, kung ako ang tatanungin nyo, kung meron kayong anak, kamag-anak na gustong magseaman, I highly suggest ang kuhain nyo is electrician. Bakit? Kasi ang electrician pwede sa barko, kapag nag-retire sila, pwede sila sa lupa. So meron silang trabaho sa lupa. Kahit saang kumpanya makakaya nila makapasok. Kasi ang electrician is very in demand, no? So punta naman tayo sa mga petty officers. So petty officers, cook, si chief cook, si bosun, at saka si pumpman. So silang tatlo,
some companies meron siyang konting difference na sahod. May ibang company ko before, ang sahod ng pumpman ay pinakamataas sa petty officer, sunod si boson at sunod si chief cook. Dito naman sa company ko ngayon, ang mas mataas chief cook. And si boson at saka si pumpman, pareha sila ng sahod. Pero nagre-range sila ng 2,200 to 2,500. No? So 129k to 147,000 pesos per month. So yan na naglalaro ang sahod nilang tatlo. So AB, able seaman and oiler. So naglalaro siya ng 1,550 to 2,000 dollars per month. It's around 88,000 to 118,000 per month. So yan naglalaro yung range nung able seaman at saka ng oiler. So punta naman tayo kay OS, ordinary seaman, and wiper. So si wiper naman sa engine siya. Parang same sa amin, able seaman sa deck. Ang counterpart nun is sa engine, sa oiler naman. So parang may kapares, yun yung kapares ng capacity dun sa position ng crew, ng ratings sa deck and engine department. So si OS at si wiper, OS, wiper at messman, tatlo sila, naglalaro sila ng 1,200 to 1,400. It's around 70 to 82,000 per month. Pero sometimes si messman meron siyang extra kasi meron silang sa ibang company kung pinanggalingan, meron silang extra $150 or $200 kasi nga meron silang laundry. So naglalabas sila ng mga laundry, ng mga beddings ng mga officers, and then yun yung extra niya. Sa previous company ko, hindi ko lang alam kung may extra siya dito sa company ko ngayon. Pero meron silang extra. Kapag nag-extra sila ng 200, so papalo si messman ng around 1,200 to 1,600. No? So GP, general purpose, riding gang, deck boy. So eto kalimitan yung pag first time mo sa barko, kalimitan yun as in talagang wala kang experience, magsisimula ka pa lang and nakasalta ka kagad sa international. Kalimitan, eto ang range ng mga GP, riding gang. So yung GP, general purpose, pwede kang dalhin sa engine, pwede kang dalhin sa deck, pwede kang dalhin sa galley. So parang gano'n ang GP. Ang riding gang naman, ang nagiging trabaho ng riding gang is kumbaga parang sila, kunyari magda-dry dock na kami, mangangatok ng loob ng balas kasi sobrang daming kalawang. Instead na mag-hire sila ng able seaman or ng OS, ang gagawin ng mga company, mag-hire sila ng mga gustong sumakay sa barko na first timer, and then pagdating sa barko, tuturuan namin sila kung ano yung procedure na gagawin sa pangangatok ng kalawang sa loob ng balas or whatever na urgent yung trabaho na bultuhan. Magpapadala sila para tulungan kami sa mga maintenance. Kunyari may barko na sobrang kalawang na talaga pero ayaw nilang ibenta. Ang gagawin nila, magpapadala sila ng mga riding gang or mga deck boy para kasama namin silang mamintura or mga yan para madagdagan yung volume ng trabaho, and yet ang pasahod nila is hindi naman ganun kataas, no? So GP, riding gang, deck boy, naglalaro sila ng $500 to $900 per month. So it's around 29 to 53,000 per month. So diba, ang laki na nung sahod na yun. Nung nandun ako sa Jollibee before, way back 2004, ang sahod ng mga manager is around 18 to 20,000 plus. Ngayon, nasa 500, 600 na ata ang minimum. So hindi ko lang alam kung magkano na ang sahod ngayon ng mga manager, pero sa totoo lang, yung starting salary ng mga seaman typically sa tanker is naglalaro ng 500 to 900. When I was a painter before in my first company, 906 or something like that, $900 yung sahod ko noon nung nagsisimula ako as a seafarer nung unang-unang sakay ko sa international. So imagine, it's around 50,000 pesos na rin. Di ba ang laking sahod na noon kung tutusin, no? So etong price range ng peso is binase ko sa 59 pesos exchange rate as of November 2024. And then ano pa yung mga bagay na hindi ko pa nabanggit dito aside sa sahod? Meron kasing tinatawag na mga extra. So sa tanker, meron kaming extra. Nakaka-extra kami ng sahod kung meron na tinatawag na pushing. Yung pushing,
kapag nagkarga kami ng mga mantika, ng coconut oil, palm oil, or soya, or whatever vegetable oil, pagkatapos yan i-discharge, may matitirang residue sa baba ng tangke. Ang gagawin namin yan, itutulak namin ng squeegee para masimot. So pag tinulak namin yan, typically dapat may extra. Pero yung ibang company, yung ibang nasa opisina, dinidiskartehan nila yan, hindi nila binibigay sa amin. Meron namang company na ibinibigay talaga. Meron namang iba, si Tano, sila naghahatian, sinasabi nilang wala, pero meron naman, ang gagawin, ibubulsa nila. Real talk yun. Yun yung totoo, base sa experience, no? So kung ibibigay sa amin, minsan naman yung iba naman kasi, may nakasama ako dating kapitan, mga Pilipino, full crew kami, nag-pushing kami simula kay kapitan hanggang sa pinakamababang na tumulong sa pushing, may parte. So sila kapitan may parte pa rin, na meron namang iba ako nakasama, hindi na sila nakikiparte. Yung buong bayad sa pushing ibibigay sa lahat ng crew na nag-pushing sa loob ng tangke. So depende sa mararanasan nyo, depende sa mangyayari kung paano nila ibibigay yung extra sa pushing. So magkano ang extra sa pushing? Meron akong na extra is, ang tangke kasi ng oil chem is around 12 tanks. So kung 10 tangke lang ang kakargahan, sa isang tangke nagbabayad sila ng $500 to $600 per tank. So sa 10 tangke, $6,000 na yon. So i-divide mo yon sa lahat ng tao kung ilan kayo. But typically, based sa experience ko, yung nasa previous company ako, ang natatanggap ko dati pag nagpo-pushing kami is $200, $300 to $400 per hatian. So pag natapos yung 10 tangke na pushing namin yun, naghahatian kami ng $400. Sa Mercs naman, nung nasa Mercs ako, ang sabi nila ang hatian daw is $800. Pero hindi ako naka-experience kasi hindi naman kami nagkarga ng mantika. Ano pa yung mga ekstrahan sa barko? Dati kasi may mga extra dati na pag nag-tank cleaning, nag-tank washing, may extra yan. Ngayon nawawala na siya. Ang typical na lang na nadidinig ko na mayroong mga extra is yung pushing. So sa ibang ibang company, depende pa kung ano yung mga extra nila. But typical extra na nare-receive namin sa oil tanker is yung pushing kapag nagkarga kami ng mantika. And meron pa akong isang sasabihin pala na nalimutan kong i-mention. Sa sahod kasi ng seaman, kunyari sa sahod ng third officer na $3,000 per month, hindi yun lahat natatanggap namin sa barko. Hindi yun natatanggap lahat kasi hinihiwala yon. Meron kasing kasi siya ang sahod kasi ng seaman is hinahati siya. Kunyari ang sahod ng seaman is $3,000 per month. Yung 3,000, ima-minus yung allotment doon. Yung allotment, yun yung nakukuha ng ating magulang kapag binata ka, and then asawa kapag ka married na. So yung allotment, let's say ang allotment ng third mate is let's say $1,000 per month. So nagpapadala siya ng 1,000. So meaning, meron pa siyang $2,000 per month. So yung 2,000, pumapasok yon sa balanse niya. Ibig sabihin, pagdating ng katapusan at pumasok na yung $1,000 doon sa allotment niya, sa alati niya, which is yung magulang niya or yung kanyang asawa, meaning meron siyang $2,000 per month na nare-receive sa barko. Kung hindi magbibigay ng cash advance si kapitan, ang gagawin is mapupunta siya sa payslip. Magiging balanse mo siya at maiipon ng maiipon yon, balanse mo hanggang sa umuwi ka. Ngayon, meron na tinatawag na leave pay. So yung leave pay, aside from $2,000, let's say ang leave pay ni third mate is $500. Yung leave pay na yon, may company, yung company ko ngayon, ang leave pay kasama na sa balance namin on board. Meron namang company ako na yung leave pay ay makukuha mo sa Pilipinas. So meaning, kung ang leave pay ni third mate is $500, meron siyang makukuhang 1,500 sa barko. Yung $500, kung ang contract niya is 10 months, may ipon niya yung 500 at hindi niya makukuha yon. Makukuha niya lang yon pag nakauwi na siya ng Pilipinas. Ngayon, 500 times 10 months, it is equivalent to $5,000, tama? So yung $5,000 na yon, makukuha niya yon pag uwi niya.
Bakit ganon ang ginagawa ng opisina? Kasi dati, ang style ng seaman, yung leave pay is nakukuha nila sa barko. Ang nangyayari, nauubos ito ng mga dating seaman sa paggala, pagbili ng mga kung ano-ano, and isa na doon is yung paggastos nila sa babae kapag lumalabas sila sa barko. Yung dati Pero syempre hindi ko naman nila lahat. Syempre hindi naman natin kilala lahat ng mga marino, di ba? So yun yung realidad. Nauubos ng seaman yung pera niya, kaya pag uwi niya ng Pilipinas, wala siyang natitira. Syempre nagpadala na siya sa pamilya niya. Kung yung sahod niya inubos niya sa barko, wala nang matitira si third mate, naubos niya yung 1,500 per month. Ang gagawin niya ngayon, ang matitira niyang pera is yung leave pay. So yung leave pay niya na $5,000 na naipon for the next 10 months, yun lang yung pera niya. Pero merong iba na hindi alam nung asawa na meron palang leave pay, kasi minsan separate yun binibigay. So yun, sana, alam ko maraming galit sa akin ngayon sa vlog ko na to, pero very important kaya ako ginawa yung vlog na to. It is a way of respect sa ating mga asawa, sa ating, let's say, sa ating magulang, kung nagbibigay kayo sa magulang nyo or ang alate nyo ay magulang nyo. Pero very very important na ito ay isang part ng respect sa ating mga asawa. Kasi kung alam ng asawa natin yung buong sahod natin sa barko, at kung marunong siyang mag-manage ng pera, wala kayong magiging masyadong problema. Pero may mga cases, may ibang seaman, ito naman ikatutuwa ng mga seaman. Kaya minsan tinatago ng seaman yung sahod nila sa misis nila. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ibang misis natin is, ang nangyayari, hindi sila marunong humawak ng pera. Kapag dumating yung allotment ng seaman, ang gagawin ni misis is ililibre yung kamag-anak niya, ililibre yung mga kaibigan niya, gagala na siya ng gagala, no? Kaya ang nangyayari, yung seaman, hindi nyo rin sila masisi kung bakit minsan tinatago ng ibang seaman yung sahod nila sa asawa nila. Kasi nga, bago sila umuwi, wala nang natitira sa pera nila, no? Sana ang video na ito ay magkaroon ng transparency para maging fair sa both side, either sa seaman or dun sa alati niya. Sana may natutunan kayo, at kung nagustuhan nyo ang video na to, nakita nyo na mayroong value tong video na ginawa ko para sa mga kapwa ko marino at sa mga alati. So ano pang ginagawa nyo? I-share nyo na yung video na to, kasi malaking tulong tong video na to dun sa mga alati natin, and then sa mga kapwa nating marino, na yung mga alati pahalagahan yung pinapadala ng mga OFW, ng mga marino, and then tayo naman mga marino maging transparent din tayo dun sa ating mga pinapadalahan. Pero at the end of the day, case to case basis, kayo pa rin ang magde-decide kung paano nyo ipapadala sa asawa nyo, paano nyo ito i-divide. Pero in my case, buong sahod ko alam ng asawa ko. Pero dahil nga marunong kaming mag-manage ng finances, alam namin kung paano mag-budget, ano yung dapat bilhin, ano yung hindi kailangan, ano yung wants lang. So namamanage namin. At the end of my contract, pag uwi ko, alam ko kung magkano yung naipon ko kasi minomonitor ko yon. And then mag-usap kayo kung paano nyo to gagastosin ng tama, paano nyo to ma-handle ng tama, kasi nga very important ang pera, kasi nga 'di ba pinaghihirapan natin to sa barko. Yun, so sana may natutunan kayo, and kita-kits na lang tayo sa susunod kong kwento kung ano na naman yung maiisipan kong vlog. Natuwa lang ako doon sa vlog ni Discarding Marino, kasi nagpumapalo ng 8 million view yung kanyang magkano ang sahod ng seaman. So sana makapag-share ako, makapagbigay ako ng impact doon sa mga kapwa ko marino, and then also sa mga alati natin. So yun, kita-kits na lang sa akin sa susunod video. Maraming salamat. Until next time,
God bless sa inyo lahat. Paalam.